Tapos din, nasa na. Let's go, go, go! Positive! Ay, Cesar? Cesar? Cesar Azar? Nasaan na yun? Cesar! Cesar, baka natabunan na dito. Cesar! Okay. So bago tayo pumasok ay gusto kong pag-usapan na natin itong SSS natin. Bago tayo pumasok sa loob ay gusto ko ikwento sa inyo ito. Para yung isang kwento tungkol sa tenga ko, dun na lang sa loob. So inasa po natin ito. Unang issue. Akala ko January ay pensionado na tayo. Pensionado, akala mo laki. Pero pina-assess ko na. Akala ko, eto na, so bago ka ako umalis ng Japan, maaayos na natin. Pero tinapat nila ako na April pa. So parang December lang pumasok yung 2 months na payments ko sa aking contributions. Na-delay po kasi tayo due to some unavoidable circumstances. So sabi nila April, walang problema sa atin. So sabi nila, before April 1, pwede ko na kahit nasa Japan pa ako or something, pwede ko nang ayusin online. Yun. And pina-assess ko ang ating posible, yung approximated lang na amount na pwede ko makuha. It is less than what I expected. Or what I was not expected, kundi what I was hoping for or I am hoping for. Nasabi ko sana maka 10,000, 12,000 pataas. Pero kahit hindi rin natin sabihin yung amount, sasabihin ko na lamang sa inyo na hindi umabot doon. Yung approximate. Yan. And then, number 2 issue, may nabasa ko sa Google na pwede akong maghulog pa rin kahit makakuha na ako ng 18-month na lump sum na ibibigay sa atin in advance. Yung sama-sama sila. Kasi minsan ako-confuse yung iba, advance tapos lump sum. Yun po ay lump sum na sama-sama yung 18 months. Yun. Na ibibigay sa atin ng advance. And then, magpapayat na lang ulit tayo after ng 18th month. So, doon po mapasok yung mga words na yun. Kasi nung una nating i-vlog to, marami na confused na, ano yung ganun? So, ganun po yun. Hindi raw pwede. Nabasa ko sa Google kasi na pwede pa maghulog. Hindi raw pwede. Sabi ko kasi may trabaho ko, I'm still earning and paying taxes. Hindi raw pwede na. Tapos I might get employed again. Baka sakali. Pero talagang hindi raw pwede. So, hindi tayo sure doon. Hindi ko lang kung parang hindi sila sure, pero parang sure naman sila. Kahit parang nag-sure na tayo sa ating nabasa. Pero yun. Pero ito rin yung nabasa natin. Ayan. Pero kung sabi ng SSS office mismo ay hindi, dito tayo sa hindi. Number 3 issue, bago ko sabihin yung number 3, ay, Diyos ko yung kausap ko sa SSS, parang nakikipag-usap kay Rizzo Tiveros. Yung tipong, huwag ka muna sumingit at sinasabi ko pa yung mga okay, kung masyado po tayo maraming information, ay baka po lalo tayong ganyan. So, hintay mo natin, ganyan. So, talagang siya, sistematiko, detalyado, may authority. Diba yung tipong, ganyan na ako, bigla akong gumayon. It's not that tinalo tayo, kundi nag-give in din tayo sa kanyang authority na meron siyang alam at siya yung ating pinagtatanungan.
It's not the other way around. So yun. So magaling. Sabi ko nga kay doktora, nakaklase ko dati, na doon ngayon. Madaling na siya sa SSS. Sabi ko, ang galing ng isang staff niya. Yan. So punta na tayo dito. Ira. Dahil tayo na may single. At siya talaga yung ating kasama. All the time, ma-assist siya sa atin. At love natin, syempre. Ay inilagay ko siya na beneficiary. Kasi pinaano ko kasi, total nandun na ako, tinanong ko na, in-update ko na rin yung aking information, yung phone ko. Kasi yung phone na ginagamit ko, ay yung dati pa. So, pinapasok ko pa yung SIM card dun sa isa para makuha ko yung OTP. So, ang ginawa ko na lang, binago ko na yon. And then, binago ko na rin yung iba. Pwede ko bang baguhin ka ako lahat na and everything, yung ganyan, para isang lakaran na. So, yun, dumating kami sa dependence beneficiary. Ay! Hindi na natin lumipat sa loob dahil sobrang initan ng phone. Hindi lang dahil sa paggamit ko ng mahabang mahaba, kundi dahil nasa initan tayo. Ayan. Sinabi ko sa kanila na si Ira yung aking parang anak na. So siya talaga yung gusto kong magmana ng aking mga kayamanan. Ay straightforward sinabi nila sa pagmumukha ko na hindi pwede. Hindi pwedeng laktawan ang mga kapatid. So sabi ko, pwede bang okay? So isasama ko ang aking kapatid na si Ate Malen. Pero pwede bang kasama pa rin si Ira? Hindi rin pwede. So, ginurihan na, nilay na nila yung pangalan ni Ira, pinalitan natin ng iba. Yan. Kasi kung kapatid, kung lahat, kung tatlo din lamang at hindi rin malalahat, so sabi ko, di isa na lang, si Ate Mali na lang. Kasi tatlo lang yung list na pwede. Eto yun. Yan. So si Ira talaga, so I need to sign again para i-certify na true and correct yung aking change. And ayan, so inilagay natin sa Ate Malen. It's not because ayaw natin sa mga kapatid, pero may mga kanya-kanya naman pamilya eh. So si Ira talaga yung aking, kumbaga yung aking first family. Dahil tayo naman ay dalaga, matandang dalaga. Kapal ng mukha. Tigas ng mukha dalaga. Wala tayong magagawa. Yun talaga regulasyon eh. So sinabi ko na kay Ira na gusto man kita talaga, ikaw talaga yung nag-iisang tagapagmana, ay hindi raw pwede. Yun. So, yun. Doon tayo. At, ayan. Ang mahalaga ay naumpisa na nating ayusin. So, doon ako nagkaroon ng konting problema sa nag-online kasi ako. May lumalabas na RCBC lamang. This term, ganyan. Yung pala, dati na akong nailagay ko na pala yung at approve na yung BDO bank ko. So, parang hindi ko siya napansin. May mga ganong, discrepancies. May mga ganong butas na nangyari. So, kumapa naman ako ng letter of introduction kasi kailangan ito. Doon sa RCBC, hinihingan ako nito para makapag-deposit ako ng ganyan-ganyan, etc. Pero, to make it simple, or the bottom line is, sabi nila okay na yung video. At doon papasok ang mga kayamanan na makukuha natin mula sa ating hulog sa SSS. Yun. Na! Sa April pa. Ano ba nangyari na sa tenga ko? Okay ba ba ang tenga ko? Eto. Ayan na. So, ayoko na pakita sa inyo yung presyo. Punta muna tayo dun sa presyong binayaran natin. Na supposed to be babayaran natin. Wala po tayong binayaran, zero dahil ginamit ang PhilHealth. Kung hindi ginamit ang PhilHealth, ang laki ng bayad. So, ayoko nang ipakita pa sa inyo yung eksaktong amount. Pero hindi ko alam kung cash ang binayaran ko, kung ganito rin kalaki. O, 1,000 talaga, 1,000. Anyway, the most important thing is wala tayong binayaran. As in, yan, zero. Yan. So, ito yung amount. Hindi ko napapakita sa inyo. So, binomba po ang ating tenga. Gusto ko lang sabihin sa inyo na, baka hindi ko nabanggit, na 20 years ago, bago ko napunta ng abroad, ay binomba na rin ito ng isang doktor noon. Nagkaroon na ako ng problema noon. So ngayon, pagkatapos tayo lagyan ng gamot,
Kaya parang dahil makarinig agad, yung pala talagang ganon. At pinapalambot yung kung ano man ang nandun. So, binomba ko, nakarinig agad. As in, taginting agad. Etong isa hindi. So, pinadalwahan, pinatatlohan, pinapatan. At doon lang po tayo nakarinig. Yung pagkarinig natin ay sobrang parang speaker. Na parang speaker ba dapat ko sabihin? Na talagang sobrang ang lakas, talagang receive ko, perceive, and lahat na ng receive ko, ang lahat ng tunog. Na talagang dagundungan, at unti mong treble, bass, lahat ng uri ng tunog ay nandun na, naghahalo-halo na, sobrang taginting, sobrang linaw. So yun lang talaga nakabardo naging problema. And syempre thankful tayo na wala mga eardrum na nasira, wala mga ganun hindi na pwedeng kumpunihin, naayos po ang lahat. Kaya thank you Lord. At nakakarinig na tayo. Yan, naririnig ko na ganyan chismisan dito sa likod. Kayo ha. Sana ay hindi na masundan ulit. So siguro hindi talaga advisable yung mga cotton buds na yan. At mga kutsara na yan. Di ba meron mga ganun-ganun? Hindi ko na itanong kay Doc ano ba talagang best way na gagamitin. Pero parang nabanggit niya na hindi naman talaga daw kailangang linisin ng magpapasok ng something, kundi yung labas lang. Parang ganun. Hindi ko kasi masyadong naintindihan. Parang na-overwhelm nga ako eh. Actually, parang irony na nung okay na, pakinig ko na lahat ng sound sobrang lakas. Saka naman ako, nung mga first few hours, parang wala akong naririnig. Parang hindi ko naiintindihan yung sinasabi ng kausap ko. Na parang ano? Pero pakinig ko naman, parang siguro nanibago or something. But whatever, ay nakakarinig na po tayo. Yun ang importante, di ba? Okay, so lalabas po kami ngayon. At kinakailangan natin mag-vlog ng marami. Kasi, kaya ako hindi masyadong maka-vlog outside because yun nga, parang ang hirap-hirap mag-vlog na hindi mo masyadong naririnig yung kapaligiran. Diba? So ngayon nakakarinig na tayo! Yun, so this is your friend Mato sa'yo. Naguto ko siya masat mabuhay natin Pinoy sa nasulang ng world. But only pa more and more and more. Thank you!